Sa iba pang mga balita, handa na raw patawarin ni Manila Mayor Joseph Estrada at outgoing Secretary Panfilo Lacson si Cesar Mancao na nagdawit sa kanila sa Dacer Corbito double murder case. Ito'y matapos humingi ng tawad si Mancao at maghayag na handa na siyang sumuko makalipas ang 2 taong pagtatago. May report si Sherry Ann Torres. Malaki na ang ipinagbago ng puganteng si Cesar Mancao II matapos ang 2 taong pagtatago. Mas mahaba na ang kanyang buhok, may balbas, at mas malaki na rin ang pangangatawan. Sa kabila ng pagiging pugante, ilang beses pa raw siyang dumalo sa mga malalaking aktibidad sa bansa. Kabilang na ang pagbisita ni Pope Francis noong Enero. Doon na raw niya naisip na sumuko. Na-enlighten ako, parang awaken ako sa mga mensahe. Ukol nga sa mercy and compassion. Gawin ko ano yung kararapat na gawin for the glory of God. Dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK-TF ng Luzon si Mancao noong administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Itinuro siya ni Superintendent Glenn Dumlao bilang isa sa mga may kinalaman sa pagpaslang sa PR man na si Bubi Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong taong 2000. Base sa affidavit ni Mancao, idinawit niya sa kaso ang dating PNP chief at hepe ng PAOK-TF na si Ping Lacson, maging si dating Pangulong Joseph Estrada. May special operations daw sila noon. Target ang isang media man na kritiko ni Estrada. Naghain ng not guilty plea si Mancao sa kasong murder laban sa kanya. Isinailalim pa siya sa Witness Protection Program ng DOJ. Pero kalaunan, inalis din siya sa programa. Hanggang noong Mayo ng 2013, kung kailan ililipat na sana si Mancao sa Manila City Jail, tumakas siya mula sa kanyang kulungan sa NBI headquarters. Sa kanyang paglantad, humingi ng tawad si Mancao sa lahat ng kanya idinawit sa kaso. Wala na akong personal knowledge na sa involvement nila kaya ito ang nangyari sa mga kaso. Dahil sa takot at yung banta sa buhay ko noon, kaya ako po nakapag-cooperate o sumunod sa kanilang mga kagustuhan. Alam mo naman tayo, pagpatawad tayo. Marami nang humingi sa akin ng tawad, pinatawad ko naman lahat. Dapat harapin niya yung mga paratay sa kanya. Ayusin niya yung kanyang konsensya. Communication namin ng God yun eh. Nangako ako sa kanya, panata ako sa kanya na kung makalusot, makaligtas yung aking asawa sa maselan na operasyon, yun sabi ko, patatawarin ko sila. Iginiit naman ng dating abogado ni dating Pangulong Gloria Arroyo na si Attorney Ferdinand Topacio na hindi totoong pinilit na nakaraang administrasyon si Mancao na idiin ang ilang personalidad sa Dacer Corbito murder case. Humingi rin ng tawad si Mancao kay Justice Secretary Leila de Lima. Matatanda ang tinawagan pa ng kalihim noon si Mancao matapos malamang tumakas ito sa NBI facility. Ilang beses din siya hinimok ni de Lima na sumuko na. Sa pagkakataong ito, umaasa raw ang kalihim na ilalahad na ni Mancao ang buong katotohanan. Bagay na handa naman daw gawin ni Mancao. Pero sa ngayon, nag-aalala raw siya sa kanyang kaligtasan. Ang gusto niya ngayon, sumuko kay PNP Officer in Charge, Deputy Director General Leonardo Espina. Gusto rin daw niyang sa PNP headquarters makulong at hindi sa NBI. Na-experience ko na ako paano ko nila pinahirapan doon. Magtanong na lang ako kayo. Parang hindi tama yung trato sa akin noon. Well, that's his call kung saan niya gustong sumurrender. There is a standing court order. The law enforcers are obligated to comply kasi pinapatransfer nga siya sa Manila City Jail. Ikinatuwa naman ng pamilya Dacer ang paglantad ni Mancao. Ang pagpatay sa publicist na si Dacer at ang kanyang driver ay masyadong matagal lang nasa korte. So we're hoping that this development would lead to the resolution of that case. Wala rin daw silang problema kung pagbibigyan ng hiling ni Mancao na i-detain na siya sa Camp Crame. Pero sa pagkakataong ito, sana magsabi na raw siya ng totoo. Sherry Ann Torres, GMA News.